Magandang araw pong muli at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong ginawang pagtatanggol ng mga congressman kay PBBM base doon sa mga pahayag at mga siniwalat na ebidensya ni dating PDEA agent Jonathan Morales. Ito po ay courtesy ng Pilipinas nating mahal, kay Ka Eric at kay Ma'am Lorraine. Ganun din po kay Attorney Monsaito. Panoodin po natin ito. Mensahe mo na napakatunog. Pakinggan po natin at tunghayan ito. Then you give your reaction please, Mr. Jonathan Morales. For today's press question, may I call on Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government, given na even PDEA Director General Virgilio Lasso dinideny na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even ang ating si Congressman Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad yun na medyo nagugulan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka-layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parting yun ay medyo mas nabigyan linaw. At at nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. So yan po ang naging pahayag ng mga congressman patungkol po sa ginawa ni Jonathan Morales. Una po, ang sinasabi nila, bigla na lang daw sumipot at sinabi na rin daw ni PDEA Director Mrs. Lasso na hindi totoo yung mga ebidensya at napatunayan daw po nila na nagsisinungaling si Jonathan Morales. At ang isa pa nilang rason, may shady past daw po nakaraan si Mr. Jonathan Morales. Ituloy po natin ito. Ito naman po ang naging pahayag ni Attorney Monsaito. Reserve mo na sir, hold your line Gusto lang namin na sir, kasi natawa kami dun sa video na yun. Shady past ka pala sir. Basic naman po sa ating criminal prosecution ng previous conduct ng isang individual with their misconduct has no bearing in the case. So it's not even a part na acceptable siya sa form of evidence because it does not go to the elements of the offense. Yeah. So kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past, would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa ng isang krimen? Yes. Not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan Pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right to demand kung ikaw man ay naging biktima ng sexual abuse. Correct. That is the standard. So, that is, yung sinasabi ko nila, that is not a standard at all. It's not even a standard of truth. It's not even a standard of evidence. So what does it mean, attorney, that we have legislators who are this way, who do not even know that very basic of thing?
that basic thing that you just said now, no? Okay, What does it show about that Congress that we have right now? They are legislators, they are lawmakers, then of course they must read the law. Rather than become political attack dogs of... So yan naman po ang naging pahayag ni Attorney Bosantok. Ang sinasabi niya, yung tungkol doon sa sinasabi ng PIDEA at saka ng mga congressman na si PIDEA agent Jonathan Morales ay hindi pwedeng paniwalaan dahil may madilim daw pong nakalipas. Ngayon naman po ang sinasabi ni Attorney Bosantok, hindi naman yun pwedeng gawing basihan para hindi mapatunayan na tama yung mga sinasabi niya, at lalo na may mga ebidensyang naipakita. At pangalawa, medyo nagtataka lang po din po tayo bakit imbis na yung opisina ng palasyo, imbis na yung pamilya Marcos ang magpatunay na sila ay walang kasalanan o hindi sila involved dun sa mga ebidensyang sinasabi, bakit ang nag-aabogado sa kanila ay mga congressman. Nag-shift na ba ng trabaho ang congressman at naging taga-pagtanggol na ng Pangulo? Ang pagkaintindi ko po ay magkahiwalay sila ng departamento at may kanya-kanyang tungkulin. Sa dami po ng problema sa Pilipinas, ang inaatupag naman ngayon ng mga kongresista na ito ay pagtanggol ng Pangulo. Nakalipas na kasi sila doon sa pagpapatakbo o patakbo at ikot-ikot sa mga tao tungkol doon sa People's Initiative. And then naisunod na rin po nila yung pagkakapatanggal o pagkakasuspende ng SMNI franchise. So ngayon naman po, ito naman ang bago nilang proyekto, ang ipagtanggol si PBBM. Samantalang sa dami ng problema sa Pilipinas ay hindi nila maharap-harap, lalo na yung pagtaas ng bilihin. Ngayon po sa isang banda, ang tingin ko sa mga kongresistang ito, parang sila ba ay naniniwalang totoo ang sinasabi nila? Sa kanila bang mga sarili nakikita nila yung totoo na yung mga ebidensya ay gawa-gawa lang? Ang pinakamaganda po siguro ninyong magawa, kayo mismo, kayong mga nagtatanggol sa Pangulo, patunayan yung hindi involved ang Pangulo sa droga. Isa lang po ang pwede nyong magawa at isa lang ang pwedeng magpakita na hindi totoo ang lahat ng ito, kung si Mr. Marcos mismo ay mag-i-initiate ng drug test. At yan po ay dapat nakapubliko. Kasi po kung ang gagawin nyo lang, aaraw-arawin yung conference, aaraw-arawin yung pagsasabing nagsisinungaling si Morales, hindi na po niyan mababago yung mga nasabi ni Morales at yung mga naipakitang dokumento sa hearing. Tatatak na po yan sa isip ng mga tao, at ang mga tao ngayon naghahanap na ng totoo kung ano ba talaga. Sa pananahimik po ng Marcos, isa lang po ang magiging direksyon ng mga tao sa nangyayari na ito. Ang magiging direksyon lang po nila ay maniwala na totoo ang sinasabi kay Marcos. Ngayon, yung sinasabi po ninyong itong ginagawa ni Morales ay parte ng destabilization ng gobyerno, napakalayo po. Kasi si Mr. Jonathan Morales mismo ang sumulat kay PIDEA Director Lasso para ipaliwanag yung kanyang side tungkol doon sa mga lumabas na dokumento na isinapubliko ni Ms. Maharlika, na siya mismo ang gumawa at siya mismo ang nakapirma. Ngayon po, tama yung sinasabi ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales na bakit hindi po kayo mag-initiate ng investigation? Bakit po nananahimik kayo? At ang nag-iingay ngayon, itong mga kongresista kagaya ni Ace Barbers, itong tatlong kongresista na to, alam po ba nila kung anong nangyayari talaga sa Pangulo nila? Alam po ba nila kung ano ang dapat talagang gawin? Hindi ba po dapat sila mismo ang mag-initiate na patunayan ni Mr. Marcos na mali ang mga paratang sa kanya, at isa lang po talaga ang pwede niyang gawin. At yan po ay maliwanag kung mayroon siyang ipapakitang drug test na totoo. Kasi po dun sa drug test niya noong bago siya naging Pangulo ay 2 minuto lang. At yun po ay kahit naman po sino sa mga mamamayang Pilipino, hindi po siguro natin mapapaniwala na may ganoong sistema ng drug test na 2 minuto lang nakalabas na ang resulta. So
Yan lamang po ang ating masasabi at salamat din po sa Pilipinas nating mahal at maraming salamat din po sa mga manonood at mga magsasubscribe. Magandang araw pong muli.